Good morning mga kaibigan, ito sa taong 2024 ngayong January, nagkaroon tayo ng trabaho dito sa may Malbar, malapit lang din dito sa aking tinitirhan sa Malbar Street. Ayan, at diyan man lang ako sa bungkag. Ito, may trabaho tayo ngayon dito. Ayan, bali nag 4 days na tayo dito, ngayon tayo nag-vlog para lang maka-update ako sa inyo mga kaibigan na nagkaroon tayo ng trabaho ngayong taon, magandang pangitain ito para sa akin dahil yung mga nakaraang taon, tagal ko hindi nakatrabaho. Halos natapos ang January wala pa akong trabaho, pero ngayon hindi pa lumalampas ng 10 araw magmula ng itong pagputok ng pagkatapos ng 2023, January, hindi pa na sa 10 araw nagkaroon agad tayo ng trabaho. January 5 may trabaho na tayo. Ayan. Ito yung ating ginagawa ngayon. Bali nga siya, Yan hindi ko pinopromote itong na to, pero nasama lang, siyempre kasama yan sa building. Ayan. Kaya ito, ang ating ginagawa ngayon ay magkikisame. Dahil ako isang pintor, ayan. Mag-ano tayo ng kisame, mag-i-skim po. Bali, ang unang proseso nito ay i-grinder natin yung mga rivets, di ba? Yan yung aming first step dito. I-grinder natin yung mga rivets, yung mga pinagpakuan ng yung ulo ng riveter, kung sa ulo ng pako. Para sa mga hindi nakakaalam, ito po yung riveter na siyang pinangkakabit dyan o pinanglalak sa hardiplex. Ayan. Ang una namin ginagawa dyan, ang una kong ginagawa, ginagrinder ko yung mga ulo ng rivets ng riveter. Ang tawag ito blind rivets, yung mga ulo niya ay natanggalan natin para bahid natin ng skim coat o ng epoxy, hindi siya bubukol, yung hindi siya magkakaroon ng mga pigsa-pigsa. Ayan. Bali kunti na lang at matatapos na to. Ayan, dahil araw ngayon ng linggo, yun nga, araw ngayon ng linggo pumasok tayo dahil nga minamadali ito ng foreman namin dahil para daw makalipat sa next project sa San Jose. Ayan. Yung kabila na yan ay car wash. Yung mahaba na yan dyan, car wash yan. Yun, shout out sa mga kapintor ko dyan, sa mga mga membro ko sa GC, samahan ng pintor sa Palawan, shout out sa mga members natin dyan. Yung GC po na ating pong ginawa, kaya ko po yung ginawa yung GC na yun para yun sa mga pintor na kagaya ko na minsan natapos ang trabaho, wala nang kasunod na project, kaya ko na buo yun para doon na halimbawa man kung sino yung may project na malaki, tapos mayroong mga walang trabaho, yung natapos na yung project, pwede mag-anyaya yung may project na kasama namin pintor doon sa mga walang trabaho. Tulad po ng ginawa ko minsan, dito po ay dalawang membro ko na sa GC yung ipinasok natin dito sa trabahong ito, at meron pa tayong ipapasok na isa yung ginawa kong admin sa GC. Ayan. Yung GC po namin samahan ng pintor sa Palawan. Ayan. Ang purpose nun para magtulungan yung mga walang trabaho, bigyan ng trabaho ng merong trabaho. Ayan. Yun po yung purpose ng GC na ginawa ko. Pero meron akong nababalitaan na ilan sa mga membro ko sa GC na may mga trabaho na medyo sabihin natin na nangailangan naman ng pintor, hindi nila niyayaya yung mga
mga kapwa naming pintor ano, na nakasali sa GC. Bagkos sinasarili nila yung trabaho. Gusto ko lang makumpirma yung ganung sistema ng isang membro namin, at kung totoo nga yun, tatanggalin natin siya sa GC, no? Kasi dito sa GC na ginawa ko, bawal dito yung makasarili. Dapat dito yung nagtutulungan. Ayan, yun po yung aking patakaran sa GC. Tulad kay Joshua, ayan, sa kasama ko dito, binigyan niya ako ng trabaho nung nakaraan dahil ako ay walang trabaho. Ayun, shout out kay Joshua, at shout out din kay sa co-admin ko, si tawag dito, si Salonga. Ayan, shout out. Dahil ayun nga, no, tulad ng mga yon, ng mga tinukoy kong tao, binigyan din nila ako ng trabaho nakaraan nung nangangailangan ko ng trabaho. Kaya ngayon, ginagagtaan ko sila naman yung pinasok natin dito. Yun ang sinasabing give and take lang, ayun. Ganun po yung gusto kong mangyari sa GC, na nagbibigayan kung sinong walang trabaho, bigyan ng trabaho nung may trabaho, no? Kung nangangailangan naman yung foreman niya ng kasama niyang pintor, bakit hindi niya yayain yung kasama niya sa GC, di ba? Ganun. Wag yung sasalihin lang yung trabaho na para matagal matapos yung trabaho, kailangan siya lang o tayo lang. Dapat hindi ganoon, di ba? Para lahat masaya sa GC. Pero kung magdadamot ka sa trabaho na meron ka, pag nalaman ko, dahil ako nagtayo ng GC, tatanggalin ko po yung ganung klaseng sistema, yung may sistemang ganun sa membro natin. Kaya yun, tanging ko lang sa GC natin, sa GC ko, sa ginawa kong GC sa mga membro ko, magbigayan lang tayo ng mga trabaho. Kung may mga sobra kayong trabaho, malaking trabaho nyo, bigyan nyo naman ng trabaho yung kasama natin sa GC. Yun, hanggang dito na lang, shout out sa mga membro ko. Thank you.